Ang Fastnet Race na kilala sa prestihiyo at matitinding hamon ay naging isang bangungot noong tag-init ng 1,900 at 79 at nagtala ng pangalan nito bilang pinakamapanganib na karera ng yate sa kasaysayan. Habang nagsimula na maglayag ang mga yate, walang nakaisip na 8-6 lamang sa 300 at 3 na nagsimulang sasakyang pandagat ang makakatawid sa finish line at 15 na yater ang mawawala. Ang sukdulang laban para sa kaligtasan sa dagat. Ngunit ano ang mga pangyayaring nagdala sa trahedyang ito at maaari bang naiwasan ang malagim na mga kahihinatnan? Handa na ang lahat para sa matinding pagsubok ng galing at tibay habang nagsimula ng maglayag ang mga yate sa Fastnet na karera. Ang 605 milyang karera na inorganisa ng Royal Ocean Racing Club ay kilala sa buong mundo bilang sukdulan ng husay sa paglalayag ng yate. Nagsimula ang karera sa Cowes, Isle of Wight, espiritual na tahanan ng paglalayag sa Britanya at nagdala ng mga kalahok sa mahirap na ruta sa English Channel, papunta sa pabago-bagong tubig ng Western Approaches. Ang layunin ay paikutan ang Fastnet Rock, isang lantad na batuhan na may nag-iisang parola sa tuktok bago bumalik sa finish line sa Plymouth. Ang edisyon ng 1,979 ay nasaksihan ng isang napakalaking flotang, binubuo ng mahigit 300 bangka at humigit kumulang 2,500 na mandaragat na naakit sa tukso at hamon ng kakaibang karerang ito. Ang pagtatapos ng karera ay maaaring ilang araw para sa pinakamabilis na bangka at hanggang 6 na araw para sa iba, depende sa panahon at kakayahan ng bangka. Ang kaganapan ay nagpakita ng isang flotang binibigyang diin ang bilis na isinakripisyo ang mga konsiderasyon sa kaligtasan. Ayon sa mga kritiko, may ilang racing yacht na hindi sapat ang bigat, masyadong malapad at mababaw ang katawan. Hindi sapat ang katatagan ng mga disenyo na ito sa magaspang na karagatan o masamang panahon. Ang mga magagaan at streamlined na sasakyang dagat na ito ay naglalayong magkaroon ng kalamangan sa karera, ngunit nang dumating ang bagyo, naging malinaw ang kanilang mga depekto sa disenyo. Kahit na kinikilala bilang isang technical na hamon ng karera, itinuturing na mababa ang posibilidad ng matinding panahon. Tag-init noon at sa mga naunang karera, katamtaman hanggang malalakas na hangin lang ang naranasan, kaya akala ng mga kalahok mababa ang tsansa ng malalakas na hangin mula sa bagyo sa simula ng karera. Noong 1979, hindi pa madaling makuha ang mga computer weather forecast. Ang operasyon ng weather forecasting noon ay halos nakabatay lamang sa mga hand-drawn na chart kung saan ang mga meteorologist ay karaniwang tumututok lamang sa lagay ng panahon para sa susunod sa 24 na oras. Ang mga prediksyon na ito ay medyo tama, ngunit kapag may mabilis na nagbabagong matinding lagay ng panahon, hindi maganda ang resulta. Karamihan sa kalahok ay kumuha ng forecast mula British Broadcasting Corporation Radio. Nag-anunsyo ang 6 PM shipping forecast ng halos perpektong kondisyon. May isang naglalayag pa nga na nagsabi na, ayon sa kanya, parang nagbabakasyon lang. Ang simula namin ay 1:20 ng 11 at mga 15 knots ang hangin. Banayad na force 3 maganda ang araw at handa kami para sa isang magandang simula. Hindi alam ng mga kalahok, may malakas na bagyong namumuo, 2,000 milya ang layo sa Atlantiko, isang biglaang weather bomb. Habang binabaybay ng mga yate ang Solon Strait, una nilang naranasan ang banyayad na hangin. Ngunit pagliko sa dulo ng lupa, nawala ang ulap at nagsimula ang tunay na pagsubok ng kanilang tibay. Noong Lunes, Agosto 13, lalong lumakas ang depresyon at lumitaw ang unang palatandaan ng force-yam na hangin. Pagsapit ng gabing iyon, napunta ang mga kalahok sa gitna ng tuloy-tuloy na extratropical cyclone na may malalakas na hangin at dambuhalang alon na magpapatuloy sa susunod na 36 na oras. Karamihan sa mga naglalayag sa karera ay labis na umasa sa British Broadcasting Corporation Radio 4 shipping forecast at nakikinig lamang sa mga ulat sa itinakdang oras ng broadcast. Agad dumating ang unang babala ng malakas na bagyo matapos ang 1,355 na ulat ng panahon. Ang abiso ng force-yam ay dumating wala pang isang oras matapos ang 1,750 na ulat ng panahon at ang babala ng force-sampu ay dumating noong 22.45. Dahil sa hindi magandang timing at mabilis na pagbuo ng bagyo, halos walang oras ang mga tao para maghanap ng masisilungan o maghanda sa pagdating nito. Lalang tumindi ang bagyo bawat oras habang lumalaki at lumalakas ang alon, walang tigil na hinahampas ang mga bangka ng matinding puwersa.
Nagkagulo habang tumagilid ang mga yate, nabali ang mga palo at napilitang lumaban ang tripulante sa kalikasan mag-isa. Pagsapit ng madaling araw ng Martes, Agosto 14, lubos nang lumalakas ang bagyo at ang mga distress flare ay nagliwanag sa madilim na kalangitan. Umabot sa lakas ng bagyo ang hangin na may bugso na higit sa 70 milya bawat oras. Lumaki ang alon sa dagat na lumikha ng napakalalaking alon na tinatayang nasa 50 hanggang 60 talampakan ng taas. Mas mataas pa sa malalaking yate, walang tigil na binabayo mula sa lahat ng direksyon. Ang pagsasama ng malalakas na hangin na parang bagyo, napakataas na mga alon at matinding ulan ay lumikha ng isang bangungot na sitwasyon para sa mga mandaragat. Bumagsak ang visibility, kaya halos imposibleng mag-navigate o makita ang mga panganib. Ang mga tripulante ay napilitang makipaglaban sa kalikasan habang sinusubukang panatilihing lumulutang at kontrolado ang kanilang mga bangka. Sa gitna ng kaguluhan, nagbitin sa panganib ang mga mandaragat gamit ang safety harness sa magulong dagat habang ang mga kabina ay tila larangan ng digmaan at ang mga gamit sa kusina ay naging projektil. Ang malalaking alon ay bumagsak sa deck, tinangay ang gamit at nilubog ang mga kabina. Ang mga layag ay napunit ng walang humpay na hangin, iniwang lantad at mahirap patakbuhin ang mga sasakyang dagat. Ang malalakas na alon at hangin ay sumira sa katawan, rigging at palo ng maraming yate kaya't nawalan sila ng magawa sa harap ng bagyo. Para sa mga naipit sa gitna ng nagangalit na karagatan, tila walang katapusan ang bawat sandali. Ang mga eksena ng pagtaob at pagbagsak ng mga yate ay naging karaniwan habang nilalaro ng dagat ang mga bangka. May mga bangka na tuluyang tumaob, kaya't ang mga tripulante ay napilitang kumapit sa nakataob na katawan ng bangka o sa mga life raft, desperadong nagpipilit mabuhay. Ang iba ay nakaranas ng matinding pagkasira, nabali ang mga palo dahil sa presyon. Ang kawalan ng global positioning system at teknolohiya sa komunikasyon noong panahong yon ay lalo pang napalala sa mapanganib na sitwasyon. Nagpadala ng sunod-sunod na mayday calls ang mga may radyo kaya nagkaroon ng malawakang operasyon ng pagsagip sa himpapawid at dagat. Ang Royal Navy, Royal Air Force at mga sibilyang sasakyang pandagat kasama ang 14 lifeboats ay nagsagawa ng matapang na misyon para iligtas ang mga nalalagay sa panganib ng mandaragat. Sa mga sumunod na araw, marami sa mga misyon ay isinagawa mahigit 60 milya mula sa kalupaan. Nakipaglaban ang mga helikopter sa kaunting gasolina habang ang crew ay nagsagawa ng mapanganib na pagsagip mula sa mga life raft at bangkang naipit sa bumagsak na mga lubid. Kumalat ang mga kwento ng kabayanihan at pagkawala sa loob ng 3 putalampakang Grimalkin. 2 sa 6 na crew ang namatay at isa pa ay iniwang halos patay. Ngayon, alam ko na sina Mateo Sihan, David Wheeler at Mike Doyle ay umalis na gamit ang life raft. Iniwan akong mavisa. Kailangan lang magdesisyon at akala nila patay na kami ni Jerry. Nasa bangka ako, nagtatanggal ng tubig, ginagamit si Jerry bilang labasan ng galit at inspirasyon. Hanggang sa makalipas ang 12 oras, mga 12 oras na ang lumipas, sinagip ako ng isang Royal Naval Sea Key na nakita kong paparating mula sa abot tanaw. Mahigit 130 yate ang nailigtas sa pinakamalaking operasyon ng pagsagip sa buhay sa panahon ng kapayapaan sa Britanya. Ang sama-samang pagsisikap ng mahigit 4,000 katao ay nagresulta sa matagumpay na pagsagip sa humigit kumulang 100 at 40 mandaragat, ngunit sa kasamaang palad 15 na yater ang nasawi. 2 hindi kalahok at 4 pang iba na sumusubaybay sa karera ang namatay rin matapos ang 4 na mabibigat na araw mula nang maglayag noong Agosto 15 sa 303 sasakyang dagat na nagsimula. 85 yate lamang ang nakarating sa Plymouth. Ang Tenacious na pagmamayari ni Ted Turner ng Cable News Network ang nanalo sa karera gamit ang handicap system. Pero ang sailing vessel Condor ng Bermuda, ang unang yate na tumawid sa finish line, binasag ang record ng karera ng 8 oras, nagtapos sa 71 oras, 37 minuto at 23 segundo matapos ang 1,979 fastnet race. Nagbunga ang isang investigasyon ng mahahalagang rekomendasyon para sa kaligtasan. Kabilang dito ang pagsusuri ng kaligtasan at katatagan ng mga bangka at binigyang diin ang pangangailangan ng mas maayos na kadamitan para sa kaligtasan. Ayon sa ulat, karamihan ng nasawi ay dahil sa insidente sa life raft. 3 ang namatay ng tumaob at magkahiwa-hiwalay ang kanilang life raft. 3 ang namatay habang sumasakay sa barko mula sa tumaob na life raft. Isa pa ang nasawi ng tumaob at tinanod ang kanilang life raft. 2 pang iba ang malungkot na natrap sa cockpit ng isang nakataob na yate na naging sanhi ng kanilang pagkamatay.
Bukod pa rito, habang masama ang panahon, 6 na tao ang nahulog sa dagat mula sa mga yate. Ibinunyag din ng investigasyon ang mga kahinaan sa yate, gaya ng drainage ng cockpit at imbakan. Bilang resulta ng trahedya, nagkaroon ng mga pagbabago upang mapabuti ang pagiging hindi tinatablan ng tubig, lalo na sa disenyo ng mga companionway. Nagpatupad din ng mga bagong regulasyon, nilimitahan ang karera sa 300 yate, ginawang mandatory ang paggamit ng very high frequency radio at nagtakda ng mga kwalifikasyon para sa lahat ng kalahok. Ang Fastnet Race 1979 ay naging malungkot na pagbabago sa kasaysayan ng yate at kinilala bilang pinaka-nakamamatay na karera hanggang ngayon. Panurin mo ang susunod na episode na ito. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, pakailkay at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.